Morning! Hataw na! Alas 6 na! Mayong bundag, mga kabrigada, Tuesday na October 11, 2022. Ako si Justine Manansala. Sugdan nato atong adlaw nga dunay positibong padlantaw. Mayong buntag sa mga nagatutok sa tuwa sa Free TV Channel 39, Sky Cable Channel 35 ug Marvel Cable Channel 21. Ug syempre ang mga gatanaw sa atong Facebook Live adlaw-adlaw. Salamat mga kabrigada. Ubani na sad mininyo sa duha na pod ka oras. Ako si Shami Kalinawan. Isang magandang morning mga kabrigada, sabay mininyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw, Lunes hangtod Biyernes. Kami mohatag kaninyo og mga hataw na balita ug mga hisgotang kasadya. Good morning, Sham. Good morning. Good morning. Nadali po kami kasi kakarating lang po ni Shami. Galing siya jogging. Hoy, Tuesday na mga kabrigada, and unsa ba ang pwedeng motivation natin this week? Ikaw, anong motivation mo this week? Tuesday. Ako gusto ko motivation ko magpapayat talaga eh. Sana. Ayun talaga Sana. gusto mo lang. Kaya nagpapakagutom ka minsan. Oo. Ay, hindi makaya. Pero murag labo man mo payat ka, Sham. Payat ka ba before? Of course. Dumaan ka din sa gano'n? Oo. Yung hawak 25. 25? Karon? Karon la na. Lampas 35. na sa kuan. Lampas na sa ano, Dami tape mo na measure. 35, uy. Ay, ako 35. What? Oo. Chusera. 35 lang ako. Wala pala, 36 pala. Binawasan ko lang ng isa para madaya ko kayo. Pero blooming tayo today sa screen. Sige daw, pa-solo shot si Shami, Ma'am Joy, kay i-declare niya nga blooming siya. Wala may laing mag-declare para sa iya, ha? Solo, ayan. Bilog mong gyapon. Ba't ka, Ma'am Joy, ha? Ba't ka, Ma'am Joy? Sa lagi na ni Ma'am Joy Sham. Pero bitaw, mga kabrigada, natin mga kabrigada, spend jud og time nga mangita sa ilahang tamang angle. Na ay mga tao nga dili sila ganahan mo pwesto sa right, kay left ilang angle. Dili sila ganahan mo atubang, kailangan side view gamay para payat. Sige daw. Ay, dili, uy. Wala man. Pareho lagi ako. Dili, ay, bisag asag yun, og di kaya, di yun, uy. Hamis ug sexy ka, payat ka sa Facebook, pagkita sa mo sa personal, bukod siya, no? Siya na ito. Payat lagi siya sa picture. Marag si ano, daghani nga na, mga kabrigada. Mao dapat healthy lang dyan always. Mao yung very important, mga kabrigada. Dili man tatantong gwapa sa paningin ng iba, pero maganda tayo sa feeling natin. Okay na yan, mga kabrigada. As long as mabuti kang tao. Mas mahalaga yung ugali kesa sa beauty. Tandaan nyo yan, mga kabrigada. Gwapa kay kanya, maldita kay ka, asa man kapadulong. Diba? Biyaan ka sa tanang mga tao sa paligid mo kay pangit kag ngilad. Tama ba ang term? Ngilad. Ngilad kag batasan. Diba? Sabi ko nga sa Facebook post ko kapon, ang pakikisama, simple ra kayo siya nga word, pero ang impact ana sa imong kinabuhi ug sa mga tao around you, iba jud, no? Tama. Oo, kanang makisama lang jud ka para lang gid healthy o peaceful imong life, mga kabrigada. Kay mao man nanong rason nga nung naningkamot ta, diba? Naatay kanang comfortable o healthy nga kinabuhi. Mga kabrigada, para healthy tao comfortable, sugdan nato atong adlaw sa lami nga kape, ang Macsan. 8-in-1 Santone Coffee mo na among ginakape diri sa brigada. Di ba ni sa inyo, ha? Itawag sa 0970-277-730. Makulbaan Lagi ni tawag. Amin ako na isunog. Mga kabrigada, niya na ang atang good news. Mga kabrigada, gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal nga SIM Card Registration Act. Gingon nga, mutubag sa mga text scam ug spam. Bisan pa niini mahimog ibutang sa peligro ang personal na kasayuran sa publiko. Sumala sa pipila ka mga profesional sa teknolohiya sa komunikasyon. Gipa si Ugda ni Marcos Jr. Lunes nga ang iyang pagpirma sa Republic Act 11934 usa ka epektibong paagi sa pag-regulate sa pag-apod-apod sa subscriber identity module SIM cards aron mapugnan ang pagkailap sa spam text messages. Naghinaot usab ang presidente nga dawaton kini sa katawhan karon nga mikatap na ang nagkadaiyang krimen gamit ang cellphone ug ang pagkatap sa mga scam ug spam messages. Ang RA 11934 mo'y unang balaod nga gipatuman tungod sa aksyon sa Chief Executive. Ubos sa maong balaod ang mga mosunod ipatuman. Pagparehistro sa tanang SIM card, hinungdan nga obligasyon
ang tanang public telecommunication entities o direct sellers nga magbintinar og SIM card register sa ilang mga subscribers nga maglangkob sa tanang impormasyon nga gikinahanglan ubos sa balaod. Ang mga end users sa SIM card kinahanglan nga magpakita og balido nga dokumento sa pag-ila aron ma-validate ang ilang pagkatao. Ang balaod nag-obligar usab sa mga entity o entidad sa telekomunikasyon nga magparehistro sa daan ng mga subscribers sa telepono sa SIM card sulod sa usa ka yugto sa panahon. Ang balaod magbutang og silot sa paggamit og peke nga impormasyon sa matag higayon nga magparehistro og SIM card siguro usab nga o sa gobyerno nga adunay proteksyon sa confidentiality o mga katungod sa pagkapribado sa datos sa mga subscribers nga mahitabo kung ibaligya ang SIM. Bisan pa niini ang mga public telecommunications entity mahimong mapugos sa pagpaambit sa impormasyon sa rehistro sa SIM card human sa pag-issue og subpoena o kamanduan sa aron po nga ng paghimo sa mga krimen gamit ang mga cellphone. Ako ay consider this good news mga kabrigada kay tungod daghan nakayog na biktima karon sa spam o mga scam sa text message. Lahi na pagid sila karon kay naani pangalan. Oh. Direct sila mag-address sa imuha. O syempre mga kabrigada, kaning mga death threat, dili pod ni nagaagi mga text messages. So, murag okay man siya. Though na siya yung mga gamay gid na glitch siya so sama aning privacy lagi nato ng mga tao. Pero kung naara may sabina, di ba, ganun din yung mga CCTV mag-release lang ang usa ka establishment og CCTV once may demand na from the court or sabina kung asa man, mga kabrigada ko under investigation. So ganun din sa mga phone natin. So nanapod sila siguro i-access. O dugan naman ni sila na i-access na to ang mga text. Yes. O, pero at least karon ba, kanang protected bitaw bitaw sa kanang mga katulagi, katong mga dili maayo nga mga kuan. Malesen. At saka ginagamit man po good ding cellphone usahay sa mga verification. So sama sa pag-register nimo sa Twitter, pwede nimo gamiton nimong phone. Ya kung match to, dili ka maka-create og fake account, 'di ba? So sa mga email, ganun din mga kabrigada. So hopefully kani dawaton sa katawhan na kanang positive o syempre dahan-dahan na nating ma-register tanan natong mga SIM cards mga kabrigada. Gaano nakatagal yung number mo sa'yo? 5 years. 5 years. Okay, wala dyan ko ga-change. Ako, meron akong number dati kung hindi lang nawala ang phone ko na yon. Diligid naman po diyan ako number. Ako na ako isa ka number. Ako ni Apple sa clan din ako baliw. Kaya nag-break sa mga nauyab. Oo. Ano code name mo sa clan noon? Oo, #Rockista101. Ikaw na ka. Cute kapitbahay. Yak. Lood kayo ta. Mga kabrigada. Pero bitaw, maumang good ng mga GC itong una. Lagi. Diba? Good morning. Send to all. I-terminate ka kay wala ka naga-GM. Yes. At saka i-terminate ka kay wala ka naking EB. Asa pa mo nag-iPhone? Uy, sila ko anad ka. Ako wala ko naka-iPhone. Naga-EB mo dira sa ko ano. Plaza. Wala ko nakatry ko iPhone. Ako sa wako try kay mahadlok ko. Oo, mahadlok ko before. So hantod lagit ko text. Yeah, wala pagit kay idea on sa itsura sa mo mga text kay wala may Friendster before. Yes. So depende lang kung lami unong tingog feeling nimo gwapo na pud kaayo. Bugin ang grabe na gid ang pag-evolve bitaw sa technology. Yes, so ginagamit sa pangilad. Yes, totoo din 'yan. Dati kailangan mag-send ka ng picture para patunayan mo na ikaw 'yon. Kaso pwede mo naman isa yung picture ng iba. Ngayon video call na. Mailad pa kay Mailad Facebook ako ng video call mga kabrigada. So amping jud ta mga kabrigada. Walang maloloko kung walang magpapaloko. Mga kabrigada, niya na ang ating alam nyo ba? Brigada karong morning, sa alam nyo ba nahatid sa atin ang Yummy Fit Multivitamin Syrup atong laagan ang must-visit places in Soxurgen. Sumala niyo sa soxph.com. Number 1 sa atong listahan ng pride nating lahat dito sa South Cotabato ang Cebu year-round. Naa sila'y 7 waterfalls. The 7 Falls Zipline Adventure. Tinalak weaving og ang Tiboli Tribe og ang 3 lakes, Lake Cebu, Lake Lahit og Lake Siloton. Kinitanan, ma-experience sa dubbed as the summer capital of Southern Mindanao. Naka-zipline ka na, Sham? Oo. Lami kayo, no? Katamakit ani mga mga Pero falls. dili tong dira nga zipline. Asa di ka nag-zipline? Dito sa Blue. Gamay lang. Oo, gamay lang to. Diri, mahal Ari, ganahan kay ko diri. Dugay na kahit naku wala na try. So I want to try again. Sana all. Og syempre, lami po ilang mga pagkaon diri. Yes. Sobrang good food ang i-offer sa iyo ng Lake Cebu. Lalo na ang kanilang tilapia
tilapia. Actually, tilapia tanan. Tilapia tanan ang ilang putahe di lechon tilapia. Oo. Sige, pangalawa naman sa listahan natin, sino bang hindi mamamangha sa white sand beaches ng Glan, Sarangani Province? Look at that. Mga isa ka oras lang ni gikan dinhi sa Jensan, maabot na nimo ang Gumasa, barangay ni siya sa munisipyo sa Glandia sa Sarangani Province. Kini nga mga white sand beaches kay gina-celebrar po diha ang Sarangani Bay Festival or ang Star Bay Fest. Mahin yun, local, na beach festival. The biggest beach party in the country is being held every year. Ginadayo jud bedding Star Bay. Ikaw gadayo ka, ana. Mubalik na, mga twice, nakatry ako. Na ako'y friend, giuban ko niya, tapos gibiyaan ko niya. Kaila ka. Charis. At ang pangatlo naman, mga kabrigada, ang Lake Agco sa Kidapawan City. Coined Isip Garden of Eden sa Kidapawan City. Ang Lake Agco, kanunay nga giduaw sa mga turista tungod sa talagsaong talan-awon. Boiling the mud pool, ug hot ug warm pool sa katupad nga mga resorts. So, lami kayo diri ba? Og ang ikaupat, ang Whitewater River Tubing sa Maitom Experience. Ang heart-pounding 1.6 kilometer Whitewater River Tubing Adventure sa Pangi River, one of the cleanest rivers in the country. Ito, natry mo na? Oo, natry na ko na. Lingaw kay ko, ani. Di ba? Twice ko na nagawa ito. Pero gamay lang ko mag-ulan bitaw. Ano din? Naanda siya longer. 2 kilometers. Nag-offer na sila. Medyo mas intense daw. Paspas kayo siya. Paspas kayo siya. Mga kabrigada, ang panghuli naman ang Tiboli, South Cotabato. Experience nature at its best. Pinaagi sa pagsaka sa Mount Milibingoy ug enjoy an overnight stay sa Lake Holon. Naka-Lake Holon ka na? Wala. Ako wala po. Tati, offeran ko ni Mayor Dibo diha nga mag-per. Kaya anak ko kapoy magbaktas. I-chopper na lang daw. Gofera niyang team. Sayang wala na dayon. Pero bitaw mga kabrigada, let's be proud of Region 12. Ato mga tourist destination. Ibaligya nato internationally, nationally mga kabrigada para bitaw makatabang ta sa ato ang tourism industry. A simple post will do mga kabrigada. Mga kabrigada, andam na kaayumi. Andam naming mubalik sa paghatag og kalingawan sa inyo hatang iyang Happy Dream Season 2 na tatawagin ng BTS. Be the next one. Be the next star, kabrigada. Kita-kita ta karong October 13 o 14 sa Rumors Bar and Resto para sa atong Be the Next, The Happy Dreams Season 2 Grand Edition. Og sa mga gusto mamahimong super queen, kinahanglan gay, queer, trans, or bisexual, 18 years old and above, of course, talented o witty ug taga Region 12. Sa mga gusto po mag-audition sa Star Dance Duo, abre kini sa mga 18 years old and above, open for all genres, male, female, or LGBT, o kinahanglan residente sa Rehiyon 12. Og abri po ang atong audition sa Iconics, aspiring na mga models or endorsers, of course, with good communication skills, telegenic o photogenic. O siyempre, ang mga Singing Dream Star Volume 2, abri na po 18 and above, male, female, or LGBT, o residente sa Rehiyon 12. Pag-andam na karong October 13 and 14 sa Rumors Bar and Resto, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, 9 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. Kita-kits tayo, mga kabrigada. Samtang mga kabrigada, sa October 18, 2022 na ang semi-grand draw sa Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2. Usa ka lucky winner of 500,000 ang bunuton sabay sa anibersaryo sa Brigada. Maong padayon lang sa paghulog sa inyong mga entries gamit ang mga proof of purchase nga sa mga produkto sa Brigada Healthline Corporation. Yay! Exciting ang ating magiging anniversary. Unfortunately, kasi birthday ng anak ko. Ang anak ko din naman kasi nung anniversary din talaga nagpaanak-anak. Kasi last year, tawag niyan, 2 a.m. ng anak. Nasa ospital pala. Dinala sa ospital. So ako, inisip ko may responsibilities ako, may morning hataw ako, may anniversary event noon. So sabi ko, sige, kayo na lang dyan sa loob, ako magtatrabaho. At may wedding din ako noon. So, anagid ko pag-declare nga ng anak na, agoy, mag-conflict dyan every year sa anniversary sa Brigada. So, naghangyo lang ko sa organizing team nga this year, dili sa ako mag-appeal. Kay next year, wala naman, may budget, panghanda. So, wala na yung birthday next year, once lang. Pero bitaw mga kabrigada sa tanang mga nagasaulog ug anything today, anniversary, monthsary, weeksary, o kaya sineselebrate lang ang mga small wins ng buhay.
Mag-celebrate tayo mga kabrigada. Reward yourself with a good cup of coffee. Inom kayo ng Macsan 8-in-1 Santone Coffee. Lamig man good siyam ka ng mga gamay nga achievement nimo or giingan kasi imong boss na good job, nice one. Achievement na yan, small wins na yan. If hindi natin kayang i-appreciate itong mga maliliit na mga victories natin sa buhay, kita maging happy mga kabrigada. So let's, stay low-key. Sa atong pagbalik, ato ng sayra ng mga balita sa Hataw sa Balita. Mabalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Vitamin C and sodium ascorbate. Plus zinc. Citro Plus with zinc capsule. Citro Plus with zinc capsule. High source of vitamin C plus zinc that plays an important role in nutrition and immune system defense. Gentle to your stomach. Keeps your immune system high. Repairs damaged tissues and fights against free radicals. Immunity equals healthy body. Strengthen your defense. Bilang isang nanay, malungkot siya sa pakiramdam and nakaka-stress talaga kapag nakikita mo yung anak mo na may sakit. Pinapakain ko siya yung mga easy-to-eat na vegetables. Favorite niya kalabasa, sitaw, and malunggay. Prutas din, kumakain din siya ng prutas. Ang favorite niya is banana, apple, and grapes. Actually, marami na po talaga akong nasubukang vitamins and hindi ko po nakikita yung gusto kong improvement na gusto kong makita kay Rian. Nakilala ko si YummyVit through social media. Nagsiscroll ako ng Facebook and nakita ko yung commercial ad nila. And napaisip ako na, what if subukan ko kaya ang YummyVit? Kaya bumili ako ng YummyVit. After 1 week kong pagpapainom kay Rian, napansin ko na may magandang epekto talaga siya. Naging ganado na siya sa pagkain. Meron na po siyang focus sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang height po talaga kasi marami po actually nasasabi na matangkad po siya para sa edad niya. Sa mga nanay na nanonood, highly recommended ko po talaga ang YummyVit kasi nga po, proven and tested ko na po siya sa anak ko na si Rian. As a mommy po, satisfied po ako sa product ng YummyVit po. Kaya dapat niyo po talaga siyang itry. Narito ang mga nanalo sa Week 9 ng Milyong Saya. Balik Biyaya Year 2 na ginanap nitong October 1, 2022. Congratulations kay Helen Dino ng Barangay Lagaw na may winning entry na Macsan Coffee. Congratulations din kay Mary Ruth Alaba ng Barangay Labangal na may winning entry na Macsan Capsule. At congratulations kay Rosario Gloria ng Barangay Lagaw na may winning entry na YummyVit. Tuloy-tuloy lang sa paghulog ng inyong mga entries. Gamit ang mga empty blister caps ng Macsan Capsule at Citro Plus, empty sachet ng Macsan Coffee at empty box ng YummyVit Syrup. Ihulog ito sa mga participating drugstores at Brigada Clinics nationwide. Linggo-linggo, mananalo! Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2. Uy, kumusta? Share ko lang. Ang ganda talaga ng Power Cells Herbal Capsule sa katawan. Proven and tested ko yan. Alam mo naman yung bawang na sangkap nito, malaking tulong para matuldukan ang iba't ibang karamdaman. Lalo na sa may high blood at diabetes dahil sagana sa alisin ang bawang. Han, tara! Papawis tayo! Oo, andyan na. Nga pala, mabibili ang Power Cells sa mga butika. Malapit sa inyo. Ang promo ng Brigada Healthline na pinaka-aantay ng masa. Milyong Saya sa Brigada, Balik Biyaya, Year 2! Sumali at maghulog ng mga entries sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong lugar.
bawat entry. Maglakip ng alinman sa mga sumusunod na Brigada Healthline products. Dalawang bakanting box o karton ng Yummy Beat Zero. Maaaring 120 ml or 60 ml or kombinasyon ng alinman. Bakanting blister pack ng 10 Citro Plus with zinc capsule. Bakanting sachets ng 5 Maxan Coffee. Bakanting blister pack ng 10 Maxan capsule. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maghulog na ng mga entries. Dahil mas maraming entries, mas malaki ang pagkakataong manalo. Dito sa Milyong Saya sa Brigada, Balikpiyaya, Year 2. See posters and print ads for more details. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 by DOH FDA CDRR permit number 0762 series of 2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Beat, Hardwool, NutriCleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Dream Star, magbabalik na ang kantahang ating sinubaybayan. Ang Singing Dream Star, Volume 2. Boses ang labanan upang pangarap ay makamtan. Kaninong tinig kaya ang susunod na mamamayagpag sa muli? Haarangkada ng muli. Kung ikaw ay nasa edad na 18 pataas, may talento sa pagkanta at nagnanais na maipamalas ang iyong galing sa entablado, mag-audition na. Baka ikaw na ang bida. Be the next Singing Dream Star. Para sa mga karagdagang detalye sa audition, pumunta lamang sa Happy Dreams Facebook page. O di kaya'y mag-message sa numerong 0966-946-7277. Be the next talented star. Ay, ilang araw na rin nangihina si Mama. Ma, alis na ako. Masigla naman siya dati. Sa mga nanay dyan na humihina na at wala ng energy, mag-Nigari ka! Mineral na magnesium na nakakabalik sa energy level mo. Nigari! Ate, pabili pong Nigari. Ma, binilhan kita ng Nigari. Maganda to, para bumalik ang sigla mo. Ay, salamat. 5 araw pa lang, simula nang uminom siya ng Nigari, masigla na ulit si Mama. Narito ang mga nanalo sa Week 9 ng Milyong Saya, Balikpiyaya Year 2 na ginanap nitong October 1, 2022. Congratulations kay Helen Dino ng Barangay Lagaw na may winning entry na Maxan Coffee. Congratulations din kay Mary Ruth Balaba ng Barangay Labangal na may winning entry na Maxan Capsule. At congratulations kay Rosario Gloria ng Barangay Lagaw na may winning entry na Yummy Beat. Tuloy-tuloy lang sa paghulog ng inyong mga entries gamit ang mga empty blister caps ng Maxan Capsule at empty sachet ng Maxan Coffee at empty box ng Yummy Beat Syrup. Ihulog ito sa mga participating drugstores at Brigada Clinics nationwide. Linggo-linggo, may mananalo. Milyong Saya sa Brigada Balikpiyaya Year 2. Para
Narito na ang promo ng Brigada Healthline na pinaka-aantay ng masa. Milyong saya sa Brigada, balik tiyaya, Year 2! Bawat linggo sa bawat Brigada News FM stations, may 3 maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash. Bawat buwan naman, may 3 maswerteng mananalo ng tig 10,000 pesos at 3 iba pa na mananalo ng tig 20,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang suking parmasya ng 20,000 pesos winners ay makakatanggap rin ng tig 5,000 pesos. Sa semi-final draw, nagaganapin sa October 18, 2022, ika-17 anibersaryo ng Brigada, 3 ang mananalo ng tig 100,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. 3 iba pa naman ang mananalo ng tig 50,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapalad na mananalo 100,000 pesos sa semi-grand draw mula sa Yummy Beat Syrup, habang ang suking parmasya nito ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Dito sa Milyong Saya Balik Tiyaya, Year 2! See posters and print ads for more details. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 per DOH FDA CDRR permit number 0762-2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Beat, Hard Bull, NutriCleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay ng Citro Plus with Zinc Capsule. Strengthen your defense. Karong buntaga sa hataw sa balita, negosyante gipusil patay sulod sa tindahan sa palengke sa Jensan. Lata og PC nakuha ato sa Oplan Galugad sa kapulisan sa Lagaw. Og hustisya singgit sa higala sa 71 anyos ka babae nga napalgang patay sa iyang panimalay. Mayong buntag mga kabrigada, niya na mga detalye sa ato mga hataw sa balita. Mga balitang gibantayan sa Brigada News TV. Patay nga naabot sa ospital ang biktima sa pagpabusil alas 12:45 sa hapon, Oktubre 10 sa palengke sa Kagampang Street, Barangay Dadianga South, Jensan. Ang biktima giilang si John Daryl Baque, 27 anyos, kasado, negosyante ug residente sa Alunan Block 1, Barangay Bula, Jensan. Sa isay ni Elsie, tindera sa mais at tubangan sa tindahan sa biktima, nga dunay usa ka lalaki nga misulod sa tindahan ug wala pa nagdugay na kadungog na kini ug pagbuto sa pusil. Nakit-an pa niya ang suspect nga sa tindahan bit-bit ang pusil ug misakay sa usa ka itom nga motorsiklo nga nakaparking duol sa tindahan. Katong lalaki nga isa, mubuon siya nga tama-tama ng iyang lawas. Tapos giinan ako nga diyan tanawa daw to. Mo na to pag ano sa iyang kwan ma'am, sa iyang tawahan nga katong gianuhan gid niya kanang dugay na kay na sa ilaha. Wala na. Nahandusay ng ilang kuya. Mo na to gitabang na nila. Kato sa iyang tawahan. Nidagan na dahil diri nag-ride on na. Okay, may nagabantay sa iyang nga motor. Oh, diri sa gilid. Wala may awa ko kabalo pag ano ko. Hoy, yun sa pang tunimo ni ana pa jud ko kay gana niya po si diri ma'am. Ana niya dahil ma'am oh. Tapos na mao naman to nga gitabang na nila iyang kuya. Ang isa kanang tinted nga kon pero kaning nakaani sila baka ng bulletproof ring ana oh, tapos tinted ang gibaring nila, tapos ang isa nakakalo og kuan ang katong gapusil gyud naka-helmet og yellow. Sa inisyal nga investigasyon, duha ka higayon gipusilang biktima nga naigo sa dughan ug nahimong rason sa kamatayon niini. Sa karon padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kung unsang motibo ug kinsa ang nagpaluyo sa panghitabo. Actually, may business sila dito sa public market. Nagbabantay siya ng kanyang pwesto, and yun nga po, base sa statement ng mga nakakita, may lumapit sa kanya, then yun nga po, binaril siya. Nung after nung nangyari, may sinakyan siyang motor. Base sa statement ng nakakita, color black na badge, and went to unknown direction. Nagpahigayon na usab ang kapulisan og hot pursuit operation sa mga sospetsado o gilockdown usab ang entry og exit sa syudad tungod nagatuo sila nga wala pa nakagawa sa Jensan ng mga sospek. Bisan pa man walay direktiba matag semana nagapahigayon og Oplan Galugad ang kapulisan sa Lagaw Police Station
aron o sa ilahang selda aron mahibaluan kung doon na ba'y mga nakasulod nga ginabawal nga butang. Saysay pa ni Police Lieutenant Wenceslao Imperial tungong sa Oplan Galugad nga masigurong walay nakasulod nga mga illegal nga butang sulod sa presuhan. Nakuha ato sa Oplan Galugad ang mga lata og higot kung asa ginadili kini sa pagsulod sa mga presuhan nga posibleng gamiton sa dautan nga butang. Dusa ginasunod nga pamaagi sa pag-inspeksyon sa mga dalaw ang kapulisan sa Lagaw susama sa Bureau of Jail Management and Penology nga mas istrikto aron malikayan ang dunay makalusot nga ginabawal nga butang sulod sa presuhan. Kasi ugali namin dito na i-check talaga yung inside prison cell kasi ayaw namin yung nangyari sa ibang lugar na may mga violence. Yung mga dalaw nila, di po sila papasok dito, sinasabihan namin sila na bawal talaga yung mga pointed materials, yung ganun. ISO 9001-2015 certified. Buot pasabot, paspas na ang serbisyo og transaksyon nga ginahatag sa mga katawhan sa Gensan sama-sab sa laing lugar o nasod. Malipayon nga gisaysay sa representative sa City Quality Management nga pasado sa ISO accreditation ng LGU Gensan kaniadtong Oktubre 6. Purpose talaga ng ISO 9001 certification is to increase the level of satisfaction or delight sa ating mga constituents. Yan yung numero 1. Ang pangalawa, sa ISO certification, para ma-maintain natin ito in the next 3 years, dapat meron tayong ang mekanismo ng continual improvement. Hindi talaga perfecto kahit na certified LGU sa kumpanya, no? Kung i-rate pa sa 0 hangtod 10 sa mga katauhan nga naabtan sa Brigada TV nga dunay transaksyon sa City Hall, makonsidera lang nga naana sa 10 out of 10 ang pagserbisyo sa mga trabahante sa maong tulunghaan. Sama na lang nila Erlindo Galenzogo, Elday Sibereño ug Zonia Tando nga dunay transaksyon sama sa pag-renew, pag-process og death certificate o pagkuha og birthday cash gift. Medyo okay karon nung kaysa dati. Daw dati pila pa karon murag peaceful. Tali lang nya kusog ilang kuan ba. Parehas. Paspas lang makiter. Ay okay ma'am, atimado kay siya sa amo ma'am. Ano gyud sila ug unsay mga kuan mo. Sila ang mismo ang gaduol sa amo ug unsay amo ang problema. Siguro kay hindi pa man ako nakakapag-transact. Siguro ay wala pa man ang transact. Samtang senior citizen nga si LT Diana bisan uyon siya, kinahanglan gyapon nga mas mupaspas pa ang pag-alima kanila. Hindi pa man gyud kuan karon kay bag-o pa man gyud. Pero paspasan. Dugang pa ni Leonard Flores, duha ka tuig ang proseso og pagpaningkamot sa LGU Gensan aron makabot kini nga achievement. Paningkamot sila, they were able to do their thing just to comply the requirement of the standard. Mga ordinaryo nga katawhan sa Gensan, sigurado nga makabenepisyo sab sila sa pagka-ISO passer sa LGU Gensan, ilabi na sa dunay transaksyon sa maong tulunghaan. Challenge talaga sa amin, the state at lahat na kinig ang i-maintain ito, i-improve ito, para at the end of the day, ito magiging certified with LGU Gensan, just like all other ISO certified in the whole wide world. We're going to deliver the satisfaction and delight ng aming pong reason at aming reason for being ang aming constituents. Lauman matod pa sa mga residente sa Gensan nga mas mulambo pa ang serbisyo sa mga katawhan ang mga opisina sa LGU. Malampusong nadakpan sa City Intelligence Unit sa Butuan City Police sa pagpanguna ni Police Major Randy Azote ang top 6 most wanted sa Caraga sa kasong pagpatay sa F. Street, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang mga sospetsado o ang sospetsado nga si Mario Nable, 52 anyos, nagpuyo sa V. Rama Street, Barangay Guadalupe, Cebu City ug nailaisip ikaunom nga most wanted sa rehiyon ilawom sa complaint nabol. Bit-bit sa mga operatiba ang warrant of arrest sa kasong murder nga gipagawa sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 1 sa Butuan City.
Sa taho sa kapulisan, ang dinakpa ng sospek sa pagpusil patay sa usa ka Felipe Areñas sa Purok 1 Peña A, Barangay Basag ng Dakbayan sa Butuan ning miaging May 1994. Nagbuyod nga patayng lawas og naligo sa iyang kaugalingong dugo ang usa ka byuda nga giilang si Virginia de Fontorum Limeng, 70 anyos, residente sa Purok 12A 3rd IB Block 26, Barangay Fatima Gensan. Oktubre 8, pasado alas 4 sa hapon nahitabo ang insidente nga sumala pa sa higalan ini nga nag-inusara lang sa iyang panimalay ang maong biktima dihang nahitabo ang krimen. Muna nga lisod gayo ang nahitabo at sakit yun gayo sa mga kay nakalitan yun mo sa nahitabo sa iya bisan dili man yun na mo kanang si Ate Bergie iisip na ginako siya nga inahan igsuntanan nga kuan iya yung i-share sa mo sa mga problema sa iyang kuan kay wala man siya yung mga kuan na kay layo iyang mga igsuon siyempre kami nga mga nadual sa iya dire. Ako, bisag unsay, bisag tungang gabi, bisag unsa manawag siya sa ako, arian yun na ako siya. Maakuan ko sa iya, mabalaka ko. Kung unsa na nahitabo, pari atong naakuan siya sa iyang naong nakuyawan po ko. Bisang ganig gabi, inarian ako kay kuan ko sa iya, naunsa, yung nana kay di yun na siya manawag kung wagin siya problema. Wala matod pa'y giistorya kanila ang biktima nga doon na kini nakabangi gumikan buutan, matinabangon, mahinatagon nga pagkatawo si Virginia. Nakaangkon og samad dinunggaban sa managlahing parte sa iyang lawas ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Og duda sa amiga ni ini nga pagpangawat ang tuyo sa mga sospek, gumikan na wala matod pa ang duha ka cellphone. Usa ka relo, laki pang kwarta sa biktima. Natingala naman tong mga secretary si Judith nga 106 naman wala naman mo tawag sa iya kay mag-grocery man sila na rosary. So karon ihang gibalikan dinhi mga 6 na or 6 plus. So pagbalik niya dinhi off man ang suga. Unya na pa iyang chinilas na ang kuan niya. Murag na na sila niya kini kay isa man po ni sa iyang friend. So gitawagan dayon siya nga asa di si Ate Bergie nga namay ang chinilas din naman ang kotse asa na siya nag-adto niya off man ang ang suga niya murag siguro daghan ang na-alarm nganong inana. Tapos so naay nag-advise naay nga silingan na ilhang sudlon dinhi tan-awon ang so siguro diri sila nangita sila pamaagi pa unsa sila pagkasulod then diha sila sa likod sa iyang portahan agi after so mo to ilang na ay kutsilyo tapos nanay dugo ang salog. Ay hanay tabo ang krimen mga alas 3 pa lang sa hapon na tingala sila nga dili na nila matawagan si Virginia ang magpasundo unta kay aron moadto sa simbahan. Hinungdan nga giadtuan na lang kini sa ilang panimalay. Gisulayan sa Brigada TV ug kuha ang bahin sa anak sa biktima pa nagdumili usa kining muhatag sa iyang pahayag. Samtang sumala pa sa kapulisan sa Fatima Gensan, padayon ang ilang investigasyon gumikan wala pa sila'y lead kung kinsa mga sospek sa pagpatay sa biktima. Pag-adto sa Soko, so nakita nato nga naa siya mga stab wounds. So naa siya duha ka saksak sa iyang lawas unya ayang liog na apoy agi sa sa kutsilyo. So ang knife pod nga ginamit nga kitchen knife nakit-an pod nato siya dito sa mismong balay sa biktima. Karon ginatanaw ang ibang anggulo just like sa iyahang involvement sa JKK o iyahang involvement sa mga lending or pautang. So posible may mga nangutang sa iyaha or mga transaksyon niya sa iyahang simple nga business. So mao po na mong ginatanaw nga mga baka may mga personal motives ang nagpatay-an niya. Sa karon wala pa ideya ang kapulisan sa mga sospek apan ginabuhat matod pa nila ang tanan aron madakpan ug mapasakaan og tungmang kaso. Human sa sunod-sunod nga pag-us-os sa presyo sa lana sulod sa bulan sa Setyembre, karon mas sinatian na pod sa mga motorista og pamasada ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga epektibo karong adlaw. Sumala pa sa sika driver nga si Edgar Celosha, lisod ang kita sa pagpada karong panahona. Gamay lang ang kita og kalaban pa ang init nga panahon bisan ang pagsaka sa presyo sa petrolyo.
Ako nga kasulti unta nga, ubos lang unta ang gasolina. Kay naglisod ang mga kwarol, labi na sa buwan ng masayro. Ang pasayro, minus lang kaayo. Ang kuwan sa mga sakyanan, daghang kaayo. Magita yung pasayro, isa ka litro. Libot na mo dali sa uhaw, hantod sa kalumpag. Kuwan man. Say, di ko kakita ang pasayro di. Kuwan nga, lisod kaayo, mahal kayong gasolina. Dapat ipaubos lang ng gasolina. Balik sa dati unta ba? Ang kita niya sa matag adlaw sa pagpangasada, swerte na nga makadiginan siya og 200 hangtod 400 kung asa mao kini ang iyang ginabahin-bahin sa panginahanglanon sa ilang pamilya, ilabi na nga duna siya'y mga ginapaskwela nga usa ka kolehiyo ug usa ka high school. Samtang si Viro Kapangpangan, si ka-driver, wala usab siya mabuhat og galing duna may pagsaka sa produktong petrolyo. Lisod man gyud. Lisod man pod. Pero mao naman gyud siguro kay naa naman na. Og isa pod. Di man sa taas kayo, na may garulbak man gyapon. Pero ginagmay lang, pero may na lang po na. Bugat man gutong sa una, nga 80 sa una. Pero arang-arang man gyapon karon kay 60 pa man gyapon. Di man para sa diesel nga mas mahal gyud. Pero may arang-arang kay mas pabor sa mga gasolina ba kaysa sa diesel. Okay naman po sa kuha gyapon nga magtaas pero piso-piso lang dili ngo nga murag 5 di parehas dati nga 5 gyud. Mo bugat jud to. Sumala pa ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang Organization of Petroleum Exporting Countries. Nakahukom nga potlo ng produksyon ng 2 milyon ka barrel tungod sa pag-us-o sa presyo sa lana dala sa pagsaka sa interes sa Estados Unidos. Kuha sa kaniadtong Oktubre 4, ang year-to-date total adjustments niabot na sa net increase nga 14 pesos and 45 centavos matag litro sa gasolina, 28 pesos and 95 centavos sa litro sa diesel ug 23 and 25 centavos matag litro sa kerosene. Hinungdan nga ang presyo sa gasolina mosaka sa 1 peso and 20 centavos hangtod 1 peso and 50 centavos matag litro. Samtang sa diesel mitaas og 6 pesos matag litro. Ang kerosene asa 3 pesos ang pagsaka matag litro. Sa karon ginalauman sa kadaghanan nga mabalik sa pag-us-os ang presyo sa lana aron dili kini mamahimong bugat sa bulsa. O kana mga naglangkob sa tumahataw sa balita karong adlaw. Padayon lang pagtutok sa mga lokal nga balita dinhi sa Brigada News TV. Ug para mas updated sa mga panghitabo sa rehiyon, i-like ang Facebook page sa Morning Hataw o Brigada News TV. At ang ipod, ang mga balita karong adlaw sa Ronda Brigada. O kini ang Hataw sa Balita. The Morning Hataw! Mag-food trip kita, kauban si Shami Kalinawan. You are the author of your own destiny. Ingon pa sa famous nga phrase. Kung magpabilin ka og asa ka, diha ra ka. Ug mo desisyon ka nga mo, dinha pa nimo mahibalan ug unsabay nagulat kanimo sa unahan. Likas na gyud sa atong mga Pilipino ang pagkakugihan, maningkamot ug unsa himuon para paglambong atong matagamtaman. Sa nilabay nga 2 ka tuig, mao ang panahon sa kalisod sa pagtukod og mga negosyo, adunay uban mihunong ug adunay uban mipadayon. Usa kining food business na atong gibita karon, mabisan pa man sa panahon sa pandemya ang pagtukod sa negosyo, mipadayon gihapon kini sa pag-operate. Atong nakaistorya si Aldrin Arcilia, owner sa maong negosyo, ug iyang gi-share sa atuwa ang inspirasyon niya sa pagpadayon. Ang struggle na mo, ma'am, sa tunga-tunga gid mi sa pandemic, sa lockdown gid mi nakakuan. Kay nag-construct mi aning pwesto namo is kuan 2019. Tapos nahuman-human siya mga kuan siguro February. Dito na nabalita na nga murag mag-lockdown. Oo. Pag-start na mo, lockdown gid siya as in. Inspiration ako sa pagtukod aning business is kanang kuan gid siya. Instead nga magtrabaho kay syempre lisod man gid sige lang panarbaho no, murag okay man siya manarbaho pero mas maigi to naga-business ta kay at least makita nato ba although lisod siya magsugod kay parehas karon pag-start na mo pandemic pa gid siya. Lisod gid siya kaayo, challenging kaayo pero mo to gi-pursue lang gid ang business bisag lisod. Nag-offer ang maong food business og rice meal, pastas and nachos, soup and salads,
burgers, chicken buffalo wings, desserts ug uban pa. Hands-on gid kaayo si Aldrin sa iyang negosyo, kay isa sad siya sa mga nag-prepare sa menu. Atong nagka-istorya si Christine Santander ug iyang gi-share kung nalamian ba siya sa iyang gikaon. Oo, lami ilang spaghetti. And affordable po siya para sa kuha. Nice ang place, tapos hilom, tapos kung gusto lang nimo mag-unwind, like sa kuha karon, gusto lang ako i-relax akong mind, so perfect siya din eh. Kabrigada, kung ikaw porsigido, way babag sa pagtuman nimo sa imong damgo. Kini si Shami Kalinawan para sa Brigada News TV. Sa morning hotdog. Kabrigada, kabalik ta sa morning hataw kitang mga Pinoy, mga kabrigada. Dili jud ta mo atras kapag i-ofera na taog mga dessert, mga kabrigada. O karong buntaga atong storyahan ang usa ka story sa negosyante nga ang focus mga sweets and desserts. Live karong morning si Miss Nicole Barcelon. Hi, Miss Nicole. Good morning. Hello po. Good morning. Ang ganda ng morning natin. Siya, maganda si Miss Nicole. Ganda nga ni Miss Nicole. Hindi ka Grabe naman. Okay lang naman. Ba't naman ako ma-offend? Na ano lang siya, uminit lang ang ulo niya. Ano ba yung mga inaanap? Feeling ko di mo na mas gwapa si Ay, salamat din Pero, po ako, ma'am. Miss Nicole, sige, kilalanin ka muna namin personally. Ikaw ay married with... Yes po, with JM Barcelon. Ayun. Tapos, meron kayong baby Meron kami na... isang anak, 9 years old. 9 years old. Dati, ikaw ay isang empleyado o paano ka nag-shift into business? Dati po akong isang empleyado sa Honda Cars. Tapos, nung nag-school na yung anak ko, nag-stop na po ako. Kasi kailangan mo mag-focus. Kasi kailangan ko mag-focus. Ilang taon si ma'am ngayon? 30 po. 30? 30 years. Kaedad lang tayo, Kaedad lang ma'am. tayo tatlo. Pero bakit mukha siyang mas bata? Charis. Okay. So, saka ka nag-decide na mag-business. Pero paano mo natutunan itong mga sweets? Graduate po ako sa trade school, which is the Hotel and Restaurant Technology. So, isa sa majors mo namin ang baking. So, medyo nagka-interest ka talaga. Galing naman. Sige. Paano yung moment na kay ang uban man gud diri sa tuwa, mahadlok man gud sila, musulod sa negosyo, maggawas og kwarta, kapital, kay feeling nimo mao na lang jud ni ako ang kwarta ba niya ikapital na ako diri pag nalugi ni wala ako'y kwarta. Murag ana nga thinking. Paano ka naglakas loob? Ano lang talaga po, yung kailangan mo lang talaga i-calculate siya. Kung ito bang gagawin mo is may maitutulong ba sa iba, yung mas marami ba ang pros nito kaysa cons. So go for it. So parang kailangan feasibility talaga study, po. no? Kailangan talaga tibay ng loob sa negosyo. Lakas ng loob, tibay ng loob, oo, at saka talaga, porsigido ka lang. Opo. Paano ka nagsimula? Anong unang products mo? Tapos sa bahay ba o may store ka kaagad? Banana cake po. Banana cake? Online lang po ako way back 2017 pa po ako nag-start. Opo. Pero parang hobby lang siya. Oo, ganun nagsisimula pag baking no? Kasi ang baking man good, medyo usahay crucial siya. Kanang hindi mo ma-perfect. Na-perfect mo kahapon pag bake mo today. Iba na po lagi noon sa mga. Nagadepende lagi siya sa mga weather, di ba? Oo. So, nag-start ka banana cake. Nasa magkano yung mo noon? Mga bentahan? Ano lang po yun mga 90 pesos, ingana siya kada. So, 90 pesos. Nakakailan ka sa isang araw? Sa isang araw, mga 12 lang. The following day, 12 naman. Okay ka na nun? Okay na ako nun. Pang ano lang, pang tuloy-tuloy lang ng pangkabuhayan, no? Hindi yung kailan mo dapat pamasahe lang. Okay. Pang ano lang ng mga luho, gano'n. Oo, pambili-bili lang ng mga everything, bagong case sa cellphone. Yun, gano'n. Sige. So, after nung banana cake, saan tayo nag-proceed? Nag-chocolate cake na po ako. Oo. So, tapos, ano to? Itong mga lang? Ito? Yung mga tubs po dati. Okay, kasi mga 2018, 2019, maraming mga yung cake in tubs, yung mga yama cake, chocolate cake. Opo, diba? Mga nga na. So, giharos na ko na tanan og baligya, sir. Oo. So, ano yung bestseller? Chocolate cake talaga ang bestseller po namin. And the banana cake. Tapos, nung si Dream Cake, nag-uso si Dream Cake, gawan ko siya ng twist, nilagyan ko siya ng parang whipped cream para maging parang ice cream cake siya. So ito pumatok naman. Ito yun. Opo, hanggang ngayon binabalik-balikan nila. So parang yan talaga ang namin, focus na namin. Sige.
Siyam? Naantok si Shabby kasi gusto niya kumain. Okay, ngayon na, eto marami ka ng product. Eto na to, yung apat na to, eto na ang available. So meron kang, ang tawag dito, brownie bites. Nasa magkano to? That po is nasa 100 lang po. Available po yan sa KCC. Oo. So, meron na siya sa mga malls, mga kabrigada. Yun yung parang, parang achievement ng isang negosyante from home base. Tapos makikita mo na sa mga malls, sa mga stores, nagko-consignment ka na, nakaka-happy. Tapos pinupost na ng mga tao. So, nasa 100 pesos yung brownie bites. Eto din, mga kabrigada, 160 pesos. Para sa akin, good for one to. Pero kung may jowa ka, mag-share kayo. Yung banana cake, magkano siya? 130. 130. Nagmahal na siya, no? Dati 90 lang. Pero okay na yan. Ang mahal na ngayon. Pero mahal na kasi talaga lahat ngayon. Oo, at saka ang ganda pang regalo nito pag Christmas, no? Di na ka maglisod una-una, bakit tanan mo kaon man jud. Yes po. Diba? At itong dream cake, nasa 300 pesos. Pero aside ani nga mga available dyan na products, nag-accept ka din ng mga cakes? Yes po, for customized birthdays? cakes. Okay. Nasa magkano yung range ng one layer? 1.5 po. 1.5. Chocolate moist na yun. Depende na sa'yo na gusto Yes nila. po. No? Okay, sige. Sa years, mga nasa 5 years, tama? 2017? Ano ang natutunan? Teka lang, kailan ka nag-start na magkaroon ng store talaga? This year lang po, This 2022. year. So naglakas ng loob mag-put up. Kamusta? Marami namang nagda-drop by? O sa ano pa rin tayo? Online marketing pa rin tayo? Ano pa rin sa online, Oo. sir. So mas maganda na may pick-up location. Pick up lang talaga siya. Kasi ang mga tao, kung hindi nila panatikman, dito na sila sa mga dako na, kanang established na ng mga negosyo. Unless na ay mo chismis sila, huy, itry gusto kay lamig ka ay dito, di ba? So mga marites, mapapakinabangan din natin minsan. So ngayon, na nasa loob ka na ng 5 taon ng pagnegosyo, anong natutunan mo? Never give up sa dreams nyo po. Ganun talaga. Tapos kung papasok po kayo sa negosyo, take risk. Kasi risk talaga to. Dapat, grabe. May mga times talaga na walang pumapasok, may mga times na may income, pero most of the time wala po talaga. Susubukin ka talaga, no? Kaya tibay lang ng loob, sige lang, porsigido lang, kailangan maging porsigido lang, and consistent lang kayo. Then there will, syempre makikita naman talaga ni God yung efforts mo. Kaya, yun po. Dapat talaga, kapit lang. Na yung mga inanipod na negosyo, the same sa'yo, how does it feel na usahay makita ni mo, daghan na lang yung order, uy, wala lang yung-order sa ko. May mga ganyang moments ka? Opo. Diba? Normal. Ako ganyan na kayo. Peak season nun sa wedding, wala lang nag-hire sa mua ngayong aning anak. So mga ganong moments. Paano mo tinutulungan ang sarili mo to cope up with that? Innovation. Kailangan mong i-innovate din yung products mo. Kailangan lumabas ka rin ng products na nakakaiba. Nakakaiba. Kasi magsawa man dyan ang tao, no? Oo, special occasions lang. Aside sa naapod may mga strawberry shortcakes, mga once in a blue mga moon. seasonal. Sige. Eto, anong advice mo sa lahat ng mga gustong pumasok sa negosyo pero gaduha-duha lagi mo gawas og ilahang kwarta? Kung gaduha-duha mo magawas sa yung kwarta, ayaw na lang yun mga sis. Kasi kailangan talaga buo yung loob mo. Kailangan may paninindigan ka sa naging negosyo, decision mo. Then accept talaga ng rejections. Hindi lahat ng mga kakilala mo magsusupport sa'yo. So, kailangan mo i-accept yun and doon lang yun kay Lord, doon lang kay God. Pray always. Yan sinasabi nila na tanggapin natin na hindi lahat ng kakilala mo kunin ka, parang ganun, bibilan ka ng product. Pero bisan pa nandyan na yan, given na yan, ma-feel gapon, hindi mo ma-hurt gapon ka, no? Yes, oo. Dili ako yung host, may gano'n. Dili lagi siya nag-order sa kuwaging aning ana. Pero okay lang yan, mga kabrigada, as long as makit-ani mo nga maningkamot ka og daghang mga tao nga di ni mo kaila, pero grabe mo suporta sa imuhang negosyo. May daghang salamat, Ma'am Nicole, for sharing your story sa mga karong morning. Ug syempre, sa atong mga kabrigada nga naay mga gagmay negosyo, pwede mo dinhi sa Morning Hataw, i-message lang mi ninyo sa among Facebook page ang Morning Hataw kung gusto po ninyo ipakita inyong produkto dinhi, pwede po mo atuan ni Shami para sa atong food trip o uban pang mga segments, mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Tanong,
for today, ang boyfriend ko medyo super sensitive, extra seloso, kasi po LDR kami. Paano ko po ipa-feel sa kanya ang tinatawag na assurance? Ikaw, Sham. Nakatry kag LDR? And actually, he doesn't need to feel kanang assurance bitaw, but he needs to trust you. Nga, ano, kahimong dautan. Baka hindi ka rin mapagkakatiwalaan, girl. Baka ikaw din mismo sa sarili mo hindi ka mapagkakatiwalaan. Pero mga kabrigada, yung assurance na tinutukoy natin dito, kanang i-assure ni mo yung partner nga naa sa layo na siya radyod. Kaya lisod ba, mga kabrigada, ang panahon karon o dili na tumalikayan kanang bitaw makahuna-huna ta because of the influence sa mga social media posts na mga nag-cheat o kaya sa mga teleserye na napanood natin. So, let's say, si man ni mga uyab, makahuna-una dyan na siya nga, akong uyab, basig na apoy laing dito, dili nato na malikayan mga kabrigada. So, we'll need to earn their trust o i-assure dyan nato sila mga kabrigada nga siya radyod. Mao dyan nato ang pinaka-goal kapag LDR. At the same time, ikaw po, ma-assure niya nga wala siya ginabuhat nga lain, wala siya ka-video call na lain mga kabrigada. Nami siguro ni Ma'am Joy si CJ, hugot with Ate CJ ang lumabas. Okay, mga kabrigada, kung kamo na ipanguntahan, pwede bininyo yung message sa mong Facebook page, ang Morning Hataw. Mga kabrigada, excited na ang tanan. Ayaw magkalimot sa October 18 na ang Milyong Saya na Balik Biyaya Year 2 Semi-Grand Draw na ay usa ka winner sa 500,000 pesos sa dyan. Dapat ay mga winner na ginagmay mga kabrigada. So na ay mga 1,000, 10,000. So atangin dyan na ninyo. Milyong sa Biyaya Year 2 Semi-Grand Draw Live na mapapanood dito sa Brigada News TV sa October 18 kay 17th anniversary na sa Brigada. Mga kabrigada, mag-subscribe sa aming YouTube channel, Brigada News TV Official, para pwede ninyong balik-balikan ang mga programa sa Brigada News TV. Kung gusto nato pasalamatan ang Precious Pearls House of Fashion sa amang outfit. Mga kabrigada, kita-kita ta ninyo karong umaabot nga Thursday and Friday, October 13 and 14 para sa grand auditions ng Happy Dreams, mga kabrigada. Be the next one, be the next star. Kita-kita ta karong October 13 and 14 sa Rumors Resto Bar, mga kabrigada. O sa mga gusto, mamahimong super queen, kinahanglan gay, queer, trans, or bisexual, 18 years old and above, talented o witty o taga Region 12. O syempre, sa mga gusto po mag-audition sa Star Dance Duo, abre kini sa mga 18 years old and above. Open for all genres, male, female, or LGBT o residente sa Region 12. Abre pod ang audition sa atong iconics, aspiring na mga models or endorsers with good communication skills, telegenic, and photogenic. Syempre, mga gusto pod maging singer, balik pod ang ato ang Sing Dream Star Volume 2. Singer, 18 and above, male, female, or LGBT, o residente sa Region 12. Pag-andam na mga kabrigada karong October 13 o 14 sa Rumors Bar and Resto from 10 a.m. to from 9 a.m. to 5 p.m. Kita-kits tayo mga kabrigada. Niyan na mga kabrigada, 70 plus days na lang, Pasko na! Ilang days na lang ba? 75 days na lang. Naku, gamay na lang dyan ka mga kabrigada. Pas-pas na kayo na. So, kung pwede na mo maghinay-hinay o palit sa inyo ang mga pangregalo sa mua o sa inyong mga loved ones, pwede na mo magsugod. O syempre, katong mga kabrigada po, naghinay-hinay, nag-collect sa ilahang mga kanang delata nga pang fruit cocktail, pang spaghetti. I-check ninyo ang expiration mga kabrigada. Basi bitaw, November ba expire na yung napalit kay sobra kasayo pa mo nagpalit. Pero para makatipid o para makaipon-ipon ginagmay, gwapo na siya nga ideya mga kabrigada. Ayaw magkalimot, ngayong October 18, ang anniversary special ng Brigada or ng Morning Hataw para sa Brigada mga kabrigada. October 18, that's on Tuesday. Mga kabrigada. Kung galing na may story na gusto ninyo po ibahagi sa mua dini sa Morning Hataw, mga gagmayng negosyo na gusto ninyo matabangan, ma-promote, kami bahala sa inyo mga kabrigada. All you need to do is message us sa muang Facebook page, ang Morning Hataw. Salamat sa pag-uban sa mua karong adlaw mga kabrigada. Salamat mga kabrigada, og giuban na napod mininyo sa duha ka oras at ang iuban pang mga balita sa Ronda Brigada alas 5 sa gabi. Ako si Shami Kalinawan. Mga kabrigada, dili may mawada no gana nga ipaabot sa inyo mga importante balita. At ang iyang di pwede yan unyang alas 4 sa hapon, padayon sa pagpangandoy mga kabrigada. O sa ngalan, sa tibok puwersa sa Brigada News TV, ako, si Christine Manansala, o kini ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw!